Magandang araw, ang ibabahagi ko sa inyo ay isang maikling kwento mula sa Maranao. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Tulad ng binanggit ko kanina, ang babahagi ko sa inyo ay isang maikling kwento mula sa Maranao. Ito ay pinamagatang Ang Munting Ibon. Ang Munting Ibon, maikling kwento ng Maranao. Upang mapagtibay ang relasyon sa kapwa, maging magalang, matapat at mabuti ka. Noong unang panahon, may mag-asawang naninirahan sa malayong bayan ng Agamanyog. Sila sina Lokes Ababay at Lokes Amama. Pangangaso ang ikinabubuhay ng mag-asawa. Subalit, hindi lang ang lalaking si Lokes Amama ang nangangaso, kundi maging ang kanyang may bahay na si Lokes Ababay. Bago sumapit ang takip silim ay inilalagay na ng mag-asawa ang kani-kanilang bitag sa gubat at ang mga ito'y kanilang binabalikan sa madaling araw. Sang gabi, habang nahihimbing si Lokes Ababay, ay dahan-dahang lumabas ng bahay si Lokes Amama upang tignan ang kanilang mga bitag. Anong laking gulat niya nang makita ang kanyang bitag na nakasabit sa puno ay nakahuli ng isang munting ibon. Samantalang, ang bitag ng kanyang asawang nasa lupa sa tabi ng ugat ng isang malaking puno ay nakahuli ng isang malusog na usa. Hindi maaari ito, ang sabi ni Lokes Amama sa sarili. Matabang usang nahuli ng bitag niya samantalang ang sa akin isang munting ibon lang nadali. Alam ko na, pagpapalitin ko ang mga hayop na nahuli ng aming mga bitag. Ang nakangising wika ni Lokes Amama habang inililipat ang usa sa kanyang bitag at saka itinali ang ibon sa bitag ng asawa. Umuwi si Lokes Amama nang nasisiyahan sa kanyang ginawa, kahit alam niyang isang panloloko ito sa kanyang asawa. Nabukasan, maagang ginising ni Lokes Amama ang asawa. Gusto niya kasing sabay silang magtungo sa kagubatan upang sabay ring makita ang mga huli ng kani-kanilang mga bitag. Gulat na gulat si Lokes Ababay nang makita ang matabang usang nakasabit sa bitag ng asawang nasa itaas ng puno. Samantalang, ang kanyang bitag na nasa tabi ng puno ay nakahuli lang ng isang maliit na ibon. Pinagtataka niya kung paano ang bitag na nasa itaas ng puno ang nakahuli ng isang usa subalit hindi na lang siya kumibo. Sa halip, inuwi niya ang munting ibon at inilagay ito sa isang hawla. Samantalang, inuwi naman ni Lokes Amama ang kanyang huli at saka iniluto. Umaamoy sa kapaligiran ng nakagugutom na amoy ng nilulutong usa, subalit ng handa na'y agad itong nilantakan ng lalaki nang hindi man lang nag-alok sa kanyang asawa. Sinolo niyang kainin ng buong usa sa loob ng 3 araw, kahit alam niyang gusto rin ito ng kanyang asawa. Isa pa'y, ang bitag naman talaga ni Lokes Ababay ang totoong nakahuli sa usa. Likas siyang maramot at walang pagpapahalaga sa asawa, kaya hanggang sa maubos ang usa ay hindi niya binigyan si Lokes Ababay na nananatiling walang kibo sa kabila ng ginagawa ng asawa. Nang maubos niya ang nilutong usa, ay muling niyaya ni Lokes Amama ang asawa. Gusto ko uling makatikim ng matabang usa. Halika, maglagay tayong muli ng bitag sa gubat. Ang kanyang paanyaya sa asawa. Naglagay ang dalawa ng kani-kanilang mga bitag. Subalit hindi marunong umakyat ng puno si Lokes Ababay at dahil hindi man lang siya tinulungan ni Lokes Amama ay inilagay na lang niya uli ang kanyang bitag sa tabi ng puno kung saan siya dating naglalagay. Ating gabi nang mamalaya ni Lokes Ababay ang kanyang asawang bumangon at dahan-dahang lumabas ng pinto. Nagkunwari siyang tulog. Matalinong babae si Lokes Ababay at nahulaan niya ang ginagawa ng asawa, subalit wala siyang intensyong sundan ito. Alam kong niloloko mo lang ako, pero hindi kita papatulan. Ang tahimik niyang naibulong sa sarili at saka pinilit makatulog kahit pa siya'y nagdaramdam sa ginagawang pagtrato sa kanya ng asawa.
Siya'y makatulog ay nanaginip siya. Napaginipan niyang pinakakain daw niya ng palay ang kanyang alaga at anong laking gulat niya nang mangitlog ito ng isang montiyas o isang mamahaling hiyas. Bahala ka, basta't pag may nahuli ako ay hindi uli kita bibigyan. Kanya-kanya tayo, ang sabi ni Lokes Amama habang pababa ng hagdan. Hindi sumagot si Lokes Ababay. Sanay na siya sa pagiging tuso at maramot ng kanyang asawa. Wala rin itong pagpapahalaga sa kanya at hindi niya naramdamang mahal siya nito. Pagkaalis ng kanyang asawa ay agad niyang pinuntahan ang kanyang munting ibon. Kumuha siya ng palay at ipinatuka sa ibon. Gayon na lang ang kanyang paggigilalas nang makitang pagkalunok nito sa palay ay biglang nangitlog ng isang maningning na diamante ang ibon. Dinampot niya ang diamante. Mayaman na ako, ang paulit-ulit niyang sabi sa sarili habang itinatago ang mamahaling bato. Tulad ng dati, pag-uwi ng kanyang asawa ay iniluto nito ang kanyang huli at mag-isang kumakain nang hindi man lang nag-aalok. Subalit hindi na ito pansin ni Lokes Ababay ngayon. Sa halip ay masaya siyang humuhuni ng paborito niyang himig habang gumagawa sa bahay na labis namang ipinagtataka ng kanyang asawa. Araw-araw nga, pagkaalis ng kanyang asawa upang kunin ang anumang nahuli ng kanilang bitag, ay pinakakain naman niya ng palayang ibon at saka mag-aabang sa ilalabas nitong diamante. Walang kamalay-malay si Lokes Amama na marami na palang naiipong diamante si Lokes Ababay. Isang araw, habang mag-isa na namang kinakain ni Lokes Amama ang kanyang inilutong huli, ay nagsalita si Lokes Ababay. Hindi ko na matitiis ang pakikitungo mo sa akin. Alam ko na ang ginagawa mong panloloko sa akin. Bukod pa riyan, hindi ko na rin kayang tiisin ang pagiging maramot mo at kawalan mo ng pagpapahalaga sa akin. Ang buong kapaitan niyang sabi sa asawa na hindi man lang tumingala mula sa pagnasab sa niluto niyang ligaw na pato. Payag na ako sa dati mo pang sinasabing pakikipaghiwalay sa akin. Magmula ngayon, lilipat na ako ng tirahan at hindi na kita aabalahin, subalit huwag mo na rin akong aabalahin. Ang pangwakas na sabi ni Lokes Ababay. Medyo nakonsensya naman ang lalaki dahil totoong lahat ang sinabi sa kanya ng asawa. Pero ito na ang pinakahihintay niyang pagkakataon. Ngayon ay malaya na siya. Matagal na niyang sinasabi kay Lokes Ababay na gusto niyang makipaghiwalay, subalit hindi ito pumapayag. Ngayon ay eto na at pumayag na siya sa kanyang kagustuhan. Impake si Lokes Ababay ng kanyang mga gamit at dala ang pinakamamahal niyang ibon at umalis siya ng bahay. Naiwan naman si Lokes Amama at ipinagpatuloy lang ang kanyang pangangaso. Samantala, si Lokes Ababay ay bumili ng isang malawak na lupain at nagpatayo ng isang torogan o malapalasyong tahanan. Kumuha siya ng mga gwardya at mga katulong na magsisilbi sa kanya. Naging maayos at masagana ang kanyang pamumuhay. Nabalitaan ni Lokes Amama ang napakagandang kalagayan sa buhay ng kanyang dating asawa, kaya't muli siyang nagplano. Babalikan ko si Lokes Ababay para makasalo rin ako sa kanyang kayamanan. Hindi ko alam kung saan niya kinuha ang kanyang kayamanan, subalit dapat lang na makinabang din ako, ang sabi sa sarili ng tusong lalaki. Subalit napaghandaan na pala ito ni Lokes Ababay. Kilala niya kasi ang pagiging tuso at manloloko ng asawa kaya't pinabilinan niya ang kanyang mga gwardya na huwag itong palalapitin man lang sa kanyang magarang tahanan. Kahit anong gawin ni Lokes Amama ay hindi na nagpaloko sa kanya ang asawa. At magmula noon, namuhay sa bayan ng Agamanyog si Lokes Ababay ng maligaya, masagana at payapa. Ang link na ito ang aking source sa written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari nyong bisitahin ang website na ito. Ang Munting Ibon, isang maikling kwento mula sa Maranao. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!